Hi guys! Good morning sa inyo! Good morning sa inyo lahat! And I'm here again, Mami Ria, for more chunks of wisdom from above, from the heaven, from God, from that I've watched from the internet, from JIL, Jesus is Lord Church Fellowship by Brother Eddie C. Villanueva. And sabi niya rito, papaano tayo magiging matagumpay sa ating buhay sa panahon ng krisis. So, that's it guys. So, pinangunahan niya yung introduction ng ganito. 2 Chronicles 7:14. Ngunit sa sandaling ambayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. And sabi niya rin sa John 14:1-3, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalangin. Manalig din kayo sa akin, sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko na sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. And according to 1 Thessalonians 4:16, sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga patay na nananalig kay Kristo. So, eto na yung paghukom. So, sabi rin sa Matthew 24:21, sabi rin ni Brother Eddie, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapigatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So, mapunta tayo sa text natin. So, ganun na mangyayari guys, sa pagdating ng Panginoong Jesus. So, ang text natin ngayon ay 1 John 5:4. Sabi rito, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak, tayong lahat, bawat anak ng Diyos, ang sanlibutan at nagtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa John 1:12-13, ngunit ang lahat nang tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So, we must be born of God or born again, sabi rito. Sinasabi ko sa inyo sa 1 John 3:5, ani ni Jesus, maliban ang tao ay ipinanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. According to Ephesians 5:26, upang ang iglesia italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. So magdadaan sa bautismo pa, guys. And sabi sa John 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. At sabi sa John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan. Si Jesus yun guys. At ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sabi sa John 3:7, huwag kayo magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. At sabi sa John 3:6, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. At sabi sa John 3:3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So, we must develop our faith life. Sabi rito sa James 1:6-7, subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bagong isip at di alam kung ano ang talagang ibig. So we must develop our faith life, ang ating buhay sa pananampalataya. Sabi sa, of course, for salvation and for healings. Sabi sa Hebrews 11:3,
Dahil sa pananalig sa Diyos na unawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. At according to Matthew 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hallelujah. So, we must share our faith to others. We will be rich because of this, and we must be ready for the rapture. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan, upang makipag-isa tayo sa Kanya at mababanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sabi sa Isaiah 53:5, dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na itinamo niya, sa mga hampas na kanyang tinanggap. At sabi sa 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ng Panginoong Jesus. According to 2 Corinthians 8:9, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. At sabi sa 3 John 2, mahal kong gayo, dinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. So guys, meron ako kantang isang kanta para sa inyo. Ngayong umaga, tayong mga hinirang ay mayroong magagawa kung tayong lahat sa pag-ibig magkaisa, magpakumbaba, panalangin diringgin, at ang bayan natin pagpapalain. So guys, iiwan ko kayo ng ganong kanta. So, good morning sa inyong lahat. Bali ngayong araw na ito, how to be victorious in times of crisis. Binasa ko sa inyo mga verses na makatutulong sa inyo para mapagtagumpayan nyo ang mga krisis ng buhay, mga problema sa ating buhay. So, tutulungan tayo ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan sa tulong ating Diyos Ama at ng banal na kasulatan ng Biblia, ng salita ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok sa ating buhay. And guys, kung tayo ay born again na o nabautismohan na, maaari na tayong kumilos bilang isang tunay na Kristiyano at tunay na anak ng Diyos sa lupa. And siguradong magiging maayos ang buhay natin, and nagkakaroon na tayo ng guidance sa pamamagitan ng Word of God sa banal na kasulatan, and siguradong may tuntunin na tayo para sundan at gumabay sa atin sa buhay natin sa araw-araw. Okay guys? So that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. And happy weekdays and good morning and happy Monday. God bless everyone. See you next time. Bye.